Papuri po at pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Natatandaan po ba niyo noong hindi ko matandaan po nung dito nag-prayer request na naman ako na si Sheila Marie Bachan Mendoza na take na exam. Di ba kailan na yun? Salamat po sa Panginoon. First time po niya nag-take na exam, press graduate po siya. Ngayon po siya, professional teacher na po siya. Salamat ka talaga sa Panginoon dahil hindi na sasayang ating mga panalangin. Kaya i-encourage ko po ang lahat nasagot po tayo prayer. I-ano po natin dito para ma-inspire po ang lahat sa pagpapasalamat at lagi natin itaas ang pangalan ng Panginoong Jesus sa mga ginagawa natin sa ating buhay. Ginagawa niya sa ating buhay. Hindi po nasasayang ang ating mga ginagawa para sa Panginoon. Para po sa ating pamilya, lagi po natin sila kasama. Hindi natin po sila maisama dito. Sa prayer po, lagi po natin sila kasama. Talaga ang Panginoon ay napakabuti, napakadakila talaga. Hindi siya tumatanggi. Lagi siya may kaloob sa bawat isa sa atin. Kaya hindi ko ma-express talaga sasabihin ko kanina. Hindi ko naalaala ito. Pero kanina tayo gano'n. Parang nilagay sa ano Panginoon. Nasagot tayo yung ating dalangin. Actually ko yun before na nang gabi, nag-text yung kapatid kong bunso. Sabi niya, isama mo ipag-pray mo sila mag-text siya ng exam sa bukas. Kaya kanina, hindi ko kahapon overwhelming din ako dahil siya tuwan-tuwa ako. May sa pamilya namin, meron kami sa bagong teacher. At kaya nga, nawala na sa loob ko kanina. Pero kung tayo i-press mo sa kanina, biglang naman sa akin. Kaya, ang papulit at salamat ko talaga sa Panginoon. Salamat din sa inyong kakasira sa pananalangin. Thank you very much. Hello, yan. Hello, Mike. Yan, maganda pong panimula yung tayo po ay nagpapatotoo patungkol sa kung ano po ang binibigay ng Diyos, pinagkaloob ng Diyos sa ating lahat. Amen! Sabihin po natin yung mga kapatiran natin, good morning! God bless you! I miss you! Yan, talaga na-miss po natin ang isa't isa. At gusto po natin i-welcome. Meron po tayong bagong kasama ngayon. Gusto natin siyang i-welcome sa ating pong iglesia. Welcome sa SCM, Sambayan Christian Ministries, si Dave. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Dave. Dave, tayo ka para makita kanina. Ayan. Si Dave po ay ako ni Ate RC. Ayan. So, first time niya po. At kasama po siya sa natapos nating camp last May 19, 20, and 21. And speaking of camp, ayan, speaking of camp, hindi po tayo magsisimula, syempre, hanggat hindi tayo nakakarinig din ng mga pasasalamat sa Diyos. Patungkol sa naganap na malaking gawain po kasi itong kampo na ito, no? So, nais kong anyayahan, siguro kahit 2 to 3 minutes lamang. Mabilis lang ng mga patotoo at pasasalamat. Ano yung talagang tumatak na turo sa inyo doon sa camp? Amen po, para hindi na kayo maligaw kung ano ba yung sasabihin ninyo, ano yung ipapatotoo ninyo, yung talagang nagrema. Yan, nag-sink in. Ano pa bang gusto natin, sir? Natandaan mabuti, hindi makalimutan, nakaturoan doon po sa camp. So, yung 4 lang na bago, kasi may kasama tayong mga datihan na. So, yung 4 lamang na bago po ang magbabahagi dito po sa harapan. 2 o 3 minuto lamang
Edeline? Edeline, ikaw ka? Sige na po, para hindi po sayang yung oras natin. Tayo po ay magpapasalamat lamang at sasabihin natin kung ano ba yung salita na hindi po natin nalimutan. Ano yung aral na hindi po natin... Ay, nakakalungkot naman kayo, hindi kayo gusto magsalita dito, pero doon gusto nyo magsalita. Nakakalungkot naman po yan. O si Joy na lang. Sayang po yung opportunity na itataas niyo po ang pangalan ng Panginoong Jesus. Ngayon, pinasalamatan ko una sa lahat ang ating Panginoon. Talagang grabe yung pagkilos niya dun sa camp, lalo na sa mga word. Talagang tagos talaga sa puso mo yung word. Kasi sabi dun, isang nag-word po si Pastor Junel, ang sabi niya na dapat po pinapahalagahan natin ang ating Panginoon. Dapat talagang hindi lang siya sa puso natin pinararangalan ng Diyos, kundi dito sa puso natin. At dapat siya talaga yung maging sentro ng buhay natin. Siya talaga ang maging sentro ng pamilya din natin. At useless yung mga ginagawa natin kung hindi si Kristo yung nangunguna sa atin. Baliwala yung mga ginagawa natin kung hindi siya yung nasa puso natin at kung hindi natin siya kilala. Dapat nakilalanin natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng kanyang salita. Napakahalaga daw po ang pag-aaral ng salita ng Diyos kasi sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon, nakikilala pa natin siya ng lubusan at natututo tayo na magbahagi rin ng salita ng Diyos. Kasi kung, di ba sa Matthew 28, 18-19, di ba? Sabi ng Lord doon, nag-command siya ng go and make disciples of all nations, baptize them, di ba? Paano natin yun magagawa kung wala tayong alam? Kaya, inaano po doon ni Pastor John na dapat saliksikin natin ang salita ng ating Panginoon para may magtanong sa atin, makakasagot tayo. Alam natin kung paano sagutin, alam natin kung paano ipangaral ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po na magsaliksik ng salita ng ating Panginoon. Diba? Isa pa po pinapasalamatan ko kasi sa po ako doon na worship leader, sobrang kinakabahan na kagad ako kasi ayoko na kung mangyari yung nangyari noon na nagkamali ako. Pero hindi ko halata. Noon kasi, nagkamali ako ng kanta pero hindi halata sa karamihan. Ang halata lang sa amin, sa aming mga Yun. Pero, salamat sa Lord kasi day 1, day 2, day 3, talagang tinulungan niya kami lahat ng mga worship team. Nagkaisa talaga kami, walang kumbaga sa talagang kumilos ang banal na espiritu sa bawat worship team, sa lahat na kaming dalawa na worship leader, talagang close kami. Tapos as in talaga smooth talaga. Tapos nung ako na yung time nakakanta, sobrang as in kabang-kaba talaga. Sabi nga sa akin ng mga kasama ko, ate, kinakabahan ka. Sabi sa akin, medyo sa Tapos nung praise God, kasi nung pagkanta ko, kasi bukod sa pagkanta, papasayawin ko pa yung mga campers. Sabi ko, sanay ng ganun na. Pero, salamat sa Lord kasi nagawa ko sa tulong ng Lord. Kasi talagang every time nakakanta kami, nag-pray po muna kami bago kami kakanta. Kaya salamat talaga sa Lord. Hindi lang yun. Pati yung, alam ko, lahat ng worship team, sinabihan ko din na mag-pray kami. At higit sa lahat, si Ate RC, nakikita ko, ni-intercede ako. Ni-intercede niya ako bago ako kumanta. Kaya talaga napakalaki na nagagawa ng panalangin at napakabuti
talaga ng Lord. Talagang pag humiling ka sa Kanya at nakita niya na nararapat na ipagkaloob sa atin, binibigay niya talaga, pinagkakaloob niya. Kaya simula umpisa hanggang sa matapos yung talagang kumilos ang God. Kumilos ang Banal na Espiritu sa lahat ng worship team at sa lahat ng mga staff at sa lahat ng mga campers. Kaya sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ito tayo po ay manalangin na. At sa isang linggo po ay buwan na po ng June. Amen. So mangangalahati na po ang taong 2025. Ayan. Kaya mag-pray po tayo. Pag-pray po natin yung mag-celebrate ng birthday on June 6. Si Arlene. Sige po tayo. Pinayayahan ko po ang lahat. Tayo po'y tumungo at manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na to. Salamat sa mga pagpapala mo, nakikita at hindi nakikita. Salamat sa lakas at buhay na meron kami ngayon. Dawa, mula pa kanina, naging katanggap-tanggap na kami. Yung mga ginagawa namin sa iyo, patuloy na iaalay namin sa iyo ang kabuuan po ng aming sarili. O Diyos, katulad na sinabi mo sa Roma, ang tunay na pagsamba, Panginoon, ay kung saan ay iaalay ng buong buo ang aming mga sarili, maging ang aming mga kaisipan at puso sa iyo. Dumako kami sa lugar na to, hindi sa kung ano pa mang mga kadahilanan, kung hindi dahil sa iyo. Ginagawa namin ang lahat ng ito, hindi sa anumang kadahilanan, hindi dahil sa iyo, O Diyos. Walang ibang dahilan kung bakit ginagawa at napangyayari ang ganitong gawain kung hindi dahil sa iyo, upang bigyan ka ng karangalan, papurihan at itaas ang iyong pangalan. Dawa simula pa kanina, Panginoon, ay naitataas na namin at nalibigyan ka namin ng kaluguran. Sa lahat ng ginagawa namin, paano kami sumamba sa pagpagitan ng awit, at ngayon mag-aaral kami ngayon sa salita. Salamat po sa magbibiwang ng kanyang kaarawan, sa darating na June 6. Bless mo po ang buhay ni Arlene. Salamat sa mga pagpapalang natatanggap nila at sa family. Patuloy maluwalhati ka sa buhay nila, O Diyos. At tunay nga, Panginoon, magiging din siya kung saan man siya naroon, Panginoon. Lord God, na dinadako mo, sila po ay magamit mo din, O Diyos. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Patuloy kang maluwalhati at maitaas. At sa mga aaralin po namin, Banal na Espiritu, turuan mo po kami. Buksan mo bawat puso't kaisipan ng mga natin ito, Panginoon. Maging mga nakakarinig sa labas, pinapasako po namin sa iyo, God. Tunay na, Panginoon, wala kami ibang itinataas na Diyos dito. Walang ibang pangalan na nilululahati dito, Panginoon. Kundi pangalan mo lamang, Panginoon Jesus. Kaya sa iyo po ang papuri pagsamba sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Kami lahat po ay magsasabi na, Amen! Amen! Hallelujah! Malayo naman kayo, hindi kayo aabutan ng tansik ko. Amen. Pagpapasensyahan niyo po kapag ako'y umuubo. Amen. So sa umaga po na to, ay pag-aralan po natin ang ating mga sarili kung saan, katulad namin sinabi kanina sa inawit natin, kung tatanungin mo ang Diyos ngayon, ano ba nakita ng Diyos sa akin? Yan. Tanungin niyo yung mga sarili niyo. Anong nakita mo sa akin? Naninais mo na piliin ka. Piliin ako. Kung magsasagot ka, may masasabi ka ba maganda at mabuti para ikaw ay piliin ng Panginoon? Ikaw wala? Bakit? Tayo po'y makasalanan eh. Tayo po'y marumi. Amen. No? Pero ganun pa man, tinawag ko pa rin ng Diyos. Tinawag pa rin ako ng Diyos. Dahil sa kanyang kahabagan, meron pa rin kaligtasan ang mga tao. Amen? Kumbaga, wala tayong ginawa doon sa kaligtasan na yan. Wala tayong ambag sa kaligtasan na yan na binigay sa atin ng Diyos. Bakit? Dahil tayo'y marumi. Tayo'y makasalanan. Amen. Pero dahil sa Diyos, tayo po'y naging malinis. Dahil sa Diyos, tayo naging righteous sa kanyang banal na harapan. Dahil sa Diyos, tayo po ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Ngayon ay tinatawag tayong matuwid. Hindi ka matuwid dahil maganda yung ginagawa mo. Hindi ka matuwid dahil mabait ka. Hindi ka
ka matuwid dahil nagpapakita ka na napakasipag mo. Hindi. Naging matuwid ang bawat isa sa atin dahil sa Diyos. Dahil doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya kapatid, kung tatanungin mo yung tanong na yan sa iyong sarili, ano nga bang nakita ng Diyos sa akin? Hanggang ngayon gumagawa ako ng kasalanan. Tama po ba? Hanggang ngayon narurumihan ako. Kaya buksan po natin ang ating mga Biblia sa Roma 6. Mga mahahaba po ang mga verses natin ngayon. Romans chapter 6, verses 1 to 14. Maghawak po kayo ng mga Biblia nyo at magbasa po kayo ng Biblia. Marami po tayong Biblia dyan sa ating pong ushering ministry para nababasa po natin yung ating pong pag-aaralan sa umaga na to. Romans chapter 6 verses 1 to 14. Mahaba po yung babasahin natin. Kaya maganda po, meron po kayong mga Biblia para makakasabay po kayo sa pagbasa. Nakita na po ba yung lahat? Wala sumagot. Nakita niyo na po ba? Nasagot po kayo kapag kayo po'y tinatanong. Minsan, daldal ka ng daldal, di ka naman tinatanong. Diba? Yung galing tayong ganyan, pagka tinatanong, di sumagot po kayo. Romans 6, 1 to 14. Basahin po natin. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo ay patay na sa kasalanan, kaya hindi na tayo dapat mamuhay. Saan? Sa pagkakasala. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo ay namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay ng muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Verse 5. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang ano daw? Upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo ay naniniwalang mabubuhay tayo kasama ni Kristo kung namatay tayo kasama niya. Maliwanag po itong verse 8, no? Tayo ay mabubuhay kasama ni Kristo kung namatay ka kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala na kapangyarihan sa kanyang kamatayan. Nang siya'y namatay siya ng minsanan para saan? Para sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, na dapat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang kita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Kasama yun, ano po? Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo niyang pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na kagandahang loob ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita na binasa po namin. Banal na Espiritu, patuloy na kumilos ka, mangusap ka sa bawat isa kung paano talagang ninanais mo na maging malinis kaming lahat, O Diyos. Nawa maging desire ng bawat isa, lalo na ng mga mananampalatayanan, lalo na ng mga katulad na namin na nag-aaral ng iyong salita, lalo na yung sinasabi na kami mga anak ng Diyos. Patuloy kaming magnasa, Panginoon, na lumayo na sa kasalanan, lumayo na sa
We are not perfect. Alam po namin yung Panginoon. We cannot do the perfect obedience, Lord God. Pero sabi mo nga, Panginoon, kaya namin makakapanagumpay kami sa lahat ng bagay, lahat ng tukso, dahil sa iyo at hindi dahil din sa aming mga sariling karunungan, kaalaman, kabutihan, o ano pa mang meron kami. Kung hindi dahil sa iyo, makakapanagumpay kami. It is all because of you, Lord God. Magagawa namin ang lahat ng bagay. We can do all things through Christ Jesus who strengtheneth us, Lord God. Ikaw ang magbibigay sa amin ng lakas upang makapanagumpay kami, Panginoon. Makapanagumpay kami sa paggawa ng kasalanan. Makapanagumpay kami sa paggawa ng kasamaan, Panginoon. Na kaming mga tao, we are able to do sin and we are also not able to do sin. Anong ibig sabihin? It's in our decision kung gagawa ba kami ng kasalanan o hindi. Nasa aming kakayanan, nasa aming pagpili kung gagawin ba namin ang kasalanan o hindi. Kaya dalangin ko namin lahat ngayon, O Diyos, ng bawat desisyon na gagawin namin, bawat pagpili na gagawin namin, Panginoon, mapili namin yung nararapat at mabuti at yung kalooban mo. At yun na yung lumayo sa kasalanan, lumayo sa kasamaan. Dahil sinabi mo nga sa aming pag-aaralan ng salita sa umaga na to, patay na ang mga lumang sarili dahil nung napako ka sa krus, namatay na kami sa aming mga kasalanan. At muling buhay ngayon dahil sa iyo. Salamat po ng marami in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Napakaganda po nitong ating binasa. Pwede niyo pa pong basahin ng tuloy-tuloy itong ating chapter na pinag-aaralan. Pero hanggang doon lang po tayo sa verse 14. 1 to 14 lamang po. Hindi po natin siya kukuhanin lahat. Pero hindi ko siya pinutol dahil hindi siya magandang putulin. No? Kaya binasa po natin ang buo. Pero meron tayong mga pagbibigyan ng focus dito po sa verses na to na ating pong pinag-aaralan sa umaga na to. Ang sabi dito, iisa yung mensahe ng Romans chapter 6. Ano po? Na tayong mga kumilala na kay Kristo ay patay na sa kasalanan. Kaya ang sabi, doon pa lang sa verse 2, hindi na tayo dapat namumuhay sa pagkakasala. Nakita niyo po yung verse 2? No? Ano ngayon ang sasabihin natin? Sabi sa verse 1, patuloy ba magkakasala? Sagot, hindi. Tayo patay na sa kasalanan, kaya hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Mga kapatid, hindi na tayo dapat nabubuhay sa pagkakasala. Hindi na dapat tayo nabubuhay sa kasamaan. Lalo na tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo pinili na niya. Tayo tinawag na niya. Tayo hinirang na ng Diyos. Kaya dapat sinasantabi. No? Inaalis na po anumang mga kasalanan, anumang mga kasamaan, ang ating pong nagagawa ay hindi na po natin dapat dinidesisyonan. On my prayer just a while ago, sabi ko, sa mga nagtitraining na ituro ito, I think in book 1, that we, human being, are able to sin and we are also not able to sin. Tama po ba? May kakayahan tayo magkasala. Amen. At may kakayahan din tayo hindi magsasala. So, ano ibig sabihin? Ikaw palang magdidesisyon. Ako palang magdidesisyon. Tayo magdidesisyon. Tayo ang pipili. Magkakasala ba ako o hindi? Papatulan mo ba ito o hindi? Gagawin mo ba ito o hindi? Hindi ba tayo pumipili? Tinuruan ka ba ng Diablo? Hindi na yan tinuturo ng Diablo. Huwag mo uling ituturo ang Diablo. Wala na siyang kinalaman dyan. Mga sarili na po natin ang gumagawa ng desisyon. Kung ano ang ginagawa natin araw-araw. Sa araw-araw ng buhay natin, liliniin mo. Ano mas maraming ginagawa mo? Kabutihan, kasamaan. Ano nyo ba yan? Yung araw-araw na buhay nyo? Ako kinakount ko eh. At nalulungkot ako, may araw ako na, ano ba yan? Mas marami yung araw ko na ang nagawa ko hindi tama. Ini-evaluate ko po talaga. Amen? Bakit? Kasi sabi ng Biblia, hindi na tayo dapat namumuhay sa kasalanan. Hindi na dapat namamayani sa atin ang kasamaan, ang kasalanan.
Ephesians 4. Basta punta po tayo sa Efeso. Efeso 4. Ito mahaba din po yung babasahin natin. Verse 17 to 32. Ephesians chapter 4, verse 17. Sa mga may Tagalog na Biblia, meron po yung subtitle, Ang Bagong Buhay kay Kristo. Nakita po ninyo? Sa mga may Tagalog na Biblia, Ephesians chapter 4, verses 17 to 32. Hindi ko uli siya pinutol kasi maliwanag po ang sinasabi ng Biblia. Kailangan nating mabasa, kailangan nating matutunan. Amen. Nakita na po ba ng lahat? Ayan. Salamat at magsabay-sabay po nating basahin. Verse 17. Sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko, iginigiit. Ano yung ginigiit? Pinipilit. Tama, no? Sabi ni Pablo, sa ngalan ng Panginoon, hindi niya lang basta sinasabi, kundi ginigiit niya, pinipilit niya. Huwag na kayong mabuhay na gaya ng mga hentil. Ang mga hentil hindi po kumikinala sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamanangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumon saan? Sa kahalayan at walang kahihinang kauntiman. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Verse 20. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Tama naman, di po ba? Kung talagang pinakinggan ninyo, ito kasi, conditional sentence to Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus. Kung talagang pinakinggan, hindi mo ito gagawin. Hindi ka mamumuhay sa kahalayan, sa immoralidad. Kung talagang pinakinggan, sa kalaswaan. Amen. Minsan po sa mga kwentuhan, pumapasok ang mga kalaswaan. Ang mga hindi magagandang mga salita. Minsan sasabihin ng iba, biro lang naman Kahit na ba biro, kung yan po ay mahalay, yan po ay malaswa, yan po ay nakakadiring biro, hindi po kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Di naman po ako may sabi, yung Biblia po mismo ang nagsasabi. Tama po ba? Tuloy natin. Verse 22, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Kubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ay ano raw? Ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan, napakaganda. Ang dapat makita sa atin ay ano raw? Bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Tingnan mo yung katabi mo, kapatid. Sige, tingin kayo. Huwag niyo tignan ng masama. Sweet na tingin lang. Yan. Huwag mo nang sabihin kung bago ba yung nakikita mo o luma. Amen. Tayo na po nakakaalam niya, pero dapat sabi rito, ang dapat nakikita sa atin, bago. Amen? Bagong pagkatao. Hindi bagong damit. Bago. Bagong laba lang, okay lang. Hindi bagong damit ka. Baka tinignan nga yung katabi, uy sis, wishes mo. Hindi po yun ha. Bagong pagkatao. Verse 25. Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang alin. Kasinungaling yan. Taas ang kamay na nagsisinungaling. Ako lang? Di ba nagsisinungaling naman tayo? Paano? Pero sabi rito, itakwil na. At lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Verse 26, ito pa maganda. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Hindi naman sinabing huwag kang magalit, pero kung magagalit ka, pawiin mo agad.
magtatagal. Dahil lahat naman po tayo nagagalit. Tama? Pero sabi nga, huwag kang magkakasala pag nagagalit ka. Paano po ba yung nagagalit na nagkakasala? Napakadali. Magsalita ka lang ng mga kung ano-ano doon sa tao, nakaharap mo dahil galit ka. Nagkakasala ka na, kapatid. Na hindi mo namamalayan, baka sinusumpa mo na. Dahil sa galit mo doon sa tao nakaharap mo, maaaring sinusumpa mo na siya. Yun yung sinasabi rito. Pwede ka namang magalit, pero iwasan mo magkasala. No? Kasi hindi naman natin maiwasan hindi magalit. Pero ang iiwasan natin, yung magkakasala po tayo. Amen. Kaya sinasabi dyan, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo kayo'y magkasala. At agad pawiin ninyong pawiin sa inyong kalooban ang galit. Ang galit agad. Huwag nyo lang pinatutulog, huwag nyo lang pinagpapahinga, huwag nyo lang pinagtatagal yung galit. Hindi po makakatulong sa atin. Verse 27. Huwag niyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga nangangailangan. O, wala naman pong nagnanakaw talaga dito sa atin. Pero, yung mga maaaring may matukso doon sa sirap, nahirap na kami. Papatol na lang kami sa ganitong uri ng gawain. Yung somehow, merong mga illegal na mga aktibidades, pinapatulan na. Dahil sa hirap ng buhay. No? Ano sabi sa atin ng Biblia? Magtrabaho ka ng marangal. Maliit man ang sweldo mo, marangal naman ang iyong trabaho. Sabi rin ng Bible, huwag mong kainggitan ang mga yumayaman, ang mga umaasenso sa maling gawain. Kung sila man mo yumayaman dito sa lupa, huwag ka maiingit doon. Yung kayamanan na yan, hanggang dito lang yan. Hindi sila maililigtas ng kanilang kayamanan na yan. Hindi sila maililigtas ng pera na yan. Again, huwag niyo po akong i-misinterpret. Hindi masama kung kayo ay yumaman. Amen. Sa marangal na gawain. Sa marangal na paghahanap buhay. Pagpapala po ng Diyos yan. Pero kung matutokso ka na pumatol sa mga iligal na gawain, yun, hindi na maganda yun. Oy, kumayahan ka niyo po. Dito, mabilis ang pera. Yan. Alam niyo yung mga nananalo sa loto? Puputulin ko lang sa grid. Karamihan po sa mga nananalo sa loto, ilang milyon pinapanalunan niya? 100 million, so napakalaki. Pero sabihin, babalikan ng mga nag-i-interview yung mga nanalo sa loto na yan. Mga ilang panahon lang, mahirap na po sila. Ubus na. Biro mo yun, hundreds of millions, saan nila dinala yung pera? Ubus agad. Bakit? Di kasi nila yung pinagpagalan. Hindi nila pinaghirap. Kaya hindi nila binavalue yung pera na yun. No? Yun yung sinasabi po natin. No? Hayaan mo na i-transfer sa iyo ng Diyos. Sabi naman ng Bible hayaan mo i-transfer sa iyo ng Diyos yung kayamanan ng mga nandito sa mundo, i-transfer sa iyo ng Panginoon. Hintayin mo na i-transfer sa iyo. Pero yung ikaw yung talagang humahanap, pumipilit, na ikaw ay yumaman, hanggang sa kung ano-ano na yung ginagawa mo, pati katawan mo, ay wala nang pahinga, wala ka ng ano, kasi hodang may sakit ka, sige lang, pasok ng pasok. Hindi mo ba alam na kapag nagkasakit ka, yung sweldo mo, kulang pa? Ang pa-hospital? Kung hindi ka magpapahinga, yung mga nagtatrabaho dyan, kung hindi kayo magpapahinga, sisingilin po tayo ng katawan natin balang araw. Amen. Kaya ang linggo, sa Diyos yan. Amen. Amen. Akala kasi natin, yung mindset kasi ng tao, pag Sunday, pupunta sa church para lang
may umatay para may tao sa church. Hindi! Hindi mo alam, pinagpapahinga ka ng Diyos. Kaya sabi, rest day. Gusto na Diyos, paupo ka dyan. May ginagawa ko ba kayo dyan? Wala. Ano ginagawa niyo dyan? Nakaupo, nakarelax, mainit na lang. Kung gusto niyo malamig na tubig, may malamig na tubig tayo dyan. Hindi ba kayo nakarest? Pati yung isip mo, nakapahinga. Kasi sobra-sobra yung mga dinadala natin araw-araw. Sa totoo lang. Di ba ba? Sobra yung mga problema natin, sobra yung kabigatan natin, sobra yung mga struggle natin. Kung di ka magpapahinga, baka maging sisa ka na dyan. Sa araw, naglalakad ka dyan. Uy, saan ka pupunta? Hindi mo ko papansinin. Kasi hindi mo na ako kilala. Totoo po yan. Kala niyo ba hindi pwedeng mangyari yan? Very big possibility na pwedeng maganap yan. Kaya pag sinabi ng katawan mo magpahinga ka, magpahinga ka. Amen. Anong verse na tayo? Tuloy natin. 29. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikapin lagi na ang mga pangungusap niyo yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang ano daw? Pakinabangan na makaririnig. Yan, huwag gumamit ng masamang. Alam naman na, natandaan natin, tama? Alam na po natin lahat, ano yung masamang pananalita? Tama po ba? Halimbawa, may kausap ka, pumunta sa'yo, umiiyak. Anong problema niya? Ano maririnig sa'yo? Everything ang sa'yo. Tigas kasi ng ulo mo. Pinagalitan mo pa. Sa palagay niyo ba, nakakatulong yun? Hindi naman nagsalita ng masamang pananalita. Kaya lang, hindi naman nagiging angkop yung mga sinasabi mo doon sa tao. Nangihina na, lalo mo pang inano. Lalo niyang naramdaman na mahina siya. Alam niyo, minsan doon pumapasok yung mga depression, anxiety, kasi tumatatak sa isip nila. Ganito ako, ganito ako, ganito ako. Tumatatak yan dito eh. Eh pagka may kausap ko tayo, sabi nga rito, yung mga bubuti yung pananalita mo, yung angkop. Minsan naman kasi ang tao, kailangan lang nila ng a shoulder to cry on. Manahimik ka ba? Saka mo yung bibig mo, makinig ka lang. Pero, di ba minsan ganun lang naman, wala silang gustong marinig, kung hindi pakinggan mo lang sila. Yung hinaing ng puso nila, mailabas lang nila, that is best enough na magagawa. And then after nyo makapag-release, pray. Tapos na po, yun lang. Wala ka na hindi sasabihin. O kasi tigas ng ulo. Sabi sa'yo, huwag mo papatulan yan eh. Sabi sa'yo, huwag mo sasagutin yan eh. O di ba nasaktan ka lang? Mga ganyan. Mga angkop na pananalita yun. Kumbaga, bago tayo magbitaw, lalo na kung sa tingin mo talagang kailangan ng counseling ng kausap mo, you ask God's wisdom, Lord, ano sasabihin ko sa kanya? Huwag basta bitaw ng salita. Amen. Malaking bagay din na mga kumoy nagtuturo pa. 15 rin kami dyan ng principal ko. Kasi kailangan namin kausapin yung mga parents. May mga words na kapareho lang naman ng kahulugan, pero hindi mo gagamitin yung words na yun. Gagamit ka ng ibang salita. Nagigets niyo po yung point ko? Kasi yun yung tamang salita na i-a-apply mo doon sa kausap mo. Although, yung gusto mo talagang sabihin, hindi yun yung tamang salita na angkop para sa kausap mo. Kaya mahalaga din po, inaaral din po natin. Ano yung tama, hindi maganda, kundi tama at mabuting pananalita. Sabi nga ng Biblia, na angkop sa pagkakataon. Ano yung kailangan ng taong kausap mo? Yung po yung ibibigay natin sa kanila. Verse 30, at huwag niyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan ng inyong katubusan pagdating, ang bilis mo ng oras, 10:30 o ba? Number 1 pa lang po ako eh. Ulit niya. At huwag niyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo
ganito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Paano mo ba natin napipighati ang banal na spirito? Kasi sinabi siya, meron siyang ginaid sa'yo, meron siyang tinuturo sa'yo, na hindi mo sinunod yung kagustuhan ng banal na spirito sa buhay mo, napipighati po natin ang Holy Spirit. Halimbawa, alam mo na kailangan mong manalangin, hindi ka nanalangin. Nabibigyan po natin ng pighati ang banal na spirito. Alam mo na kailangan mong umatin, sumamba, hindi ka sumamba. Napipighati po natin ang Espiritu Santo. Alam mo na kailangan mong magbasa ng Biblia, hindi ka nagbasa ng Biblia. Iba yung ginawa mo. Naglaro ka ng naglaro. Napipighati po natin ang banal na spirito. Ano yung napipighati? Nalulungkot, nabibigyan po natin ng kalungkutan ang banal na spirito sa ating mga buhay kapag mas pinipili po natin gawin yung gusto ng ating laman. Yan. Kaya nga nung nakaraang linggo, tinuro na po natin paano natin maiiwasan lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Amen. Verse 31. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. May sama pa ba kayo ng loob kung kanino man? Huwag nyo na sagutin sa sarili nyo na lang. Ang sabi rito, alisin nyo na. Galit at puot. Huwag na kayo. Mga nanay, dali, sabay-sabay. 1, 2, 3. Huwag na kayo. Ayan na, mga anak, masaya na kayo? Yes! Yan. Sabi, huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin na kapwa. Kita mo, dami palang kasama natin nagagawa. Akala mo, okay lang ano? Kasi madalas, ang iniisip natin, wala akong kasalanan, hindi naman ako pumapatay ng tao. Yun agad yung nasa isip natin, hindi man ako pumapatay ng tao. Yung mabigat, kala natin yun lang yun. Pero tingnan mo to, napulyaw ka lang. Kasalanan na. Manlait. Yung mga naglalait, nagbubuli. Kasalanan po sa harapan ng Diyos. Nananakit ng damdamin ng kapwa. Yung nakaka-open tayo. Yan, kasalanan. Ano po? Kala natin, ganun-ganun lang yung araw-araw nating buhay. Pero sa totoo, itong mga bagay na ito, hindi ba nagagawa po natin yan? Kaya ngayon, maging aware na po tayo sa ating pong mga ginagawa. Amen. Verse 32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ayan. Maging mabait at maawain at magpatawad. Matuto po tayong magpatawad. Kahit pa gaano kahirap minsan ang magbigay ng pagpapatawad, tinuturo paulit-ulit ng Biblia, matuto po tayong magpatawad. Bakit? Kasi sabi nga rito tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen. So, tagay na po tayo dapat sa kasalanan. Hindi na po natin dapat nakukumit ang mga bagay na to. Kung makumit mo man, siguro paminsan-minsan, pero hindi yung araw-araw ganito yung buhay mo. Naiintindihan po natin, kasi nga tayo raw, anong dapat makita sa atin? Bagong pagkatao. Bago, yung kung sino yung tinubos ng Diyos, binigyan ng bagong buhay, yun dapat ang nakikita po sa atin. Amen. Pangalawa, balik po tayo sa Roma. Dun sa ating pong main verse, Romans chapter 6, verse 12 to 13. Ang sabi po rito, huwag na ninyong pagharigin ang kasalanan sa inyong mga katawan, mamamatay, upang hindi na kayo maalipin na masasamang kita nito. Huwag niyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, kasama
katwiran. Inulit po niya, no? Doon sa verse 12, sinabi niya na, yung mga katawang mamamatay, huwag paghariin yung mga kasalanan dyan. Sa verse 13, huwag ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang anumang bahagi po ng ating katawan. Kapatid, anong bahagi ng katawan mo ang naglilikha ng iyong kasalanan? Dapat alam mo. At alam mo ang sagot. Amen? Anong bahagi ng katawan mo ang naglilikha ng kasalanan sa iyo? Matthew 18, verses 6 to 9. Basahin po natin. Mateo 18. Verse 6 to 9 po. Nakita na po natin? Matthew 18, verses 6 to 9. 6 hanggang 9, chapter 18. Mabuti pa sa isang tao, tingnan niyo mabuti to ha. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitilan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at ihulog sa laot ng dagat kaysa maging sali ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Verse 7, napakahirap ng kalagayan sa daigdig dahil sa mga sali ng pagkakasala ng tao. Hindi mawawala kailanman. Tingnan niyo to ha. Hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit, nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan dito. Kung ang kamay o paa mo, ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, ano gagawin? Putulin mo ito at itapon. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ng isang kamay o paa kaysa may dalawang kamay o dalawang paa ka. Kaysa may dalawang kamay o dalawang paa ka, itatapon naman sa impyerno. Verse 9. At kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Hindi naman siya literal, pero sa totoo, nagagamit ng literal ang mga bahagi ng katawan natin para tayo magkasala. Tama? Sabi dito, maigi nang mabulag ka o bulag ka, o ang mata mo yung nagbibigay ng kasalanan sa'yo, maigi pang bulag ka, kasi sa langit ka. Kaysa dalawa nga yung mata mo, na nagiging sanhi ng kasalanan mo, pero nasa impyerno ka naman. O dalawa yung kamay mo, hindi ka naman sa langit pupunta. Dalawa yung paa mo, hindi ka naman sa langit pupunta. Anong bahagi ng katawan po natin ang nagiging sanhi ng pagkakasala po natin? Amen? Bibig, kamay, paa. Etong mata na to, napakamasalanan yan. Tama ka rin. Tignan mo lang, wala kang sasabihin. Tingin lang. Yung isip mo, punong-puno na. Di po ba? Kaya punong-puno ng kasalanan. Ano bang bahagi ng katawan po natin? Tenga! Nakarinig ng kung ano, di ba kompleto yung narinig? Nalaman niyo ba yung pahulugan ng Marites? Ano ba yun? Kalimutan kong buhanin. Yung Marites, meron siyang mastery of ano. Pero joke lang nila yun. No. Diba? Mali naman yung nadinig. Ipinaabot na dun sa tao, hindi naman kumpleto yung narinig niya. Ang alam. No. So,
So, marami pong bahagi ng katawan natin ang nagagamit sa pagkakasala na nagagawa ko araw-araw. Yung kamay mo, hindi mo ito pumapatay. Hindi kaya pumapatay. Paano nagagamit sa pagkakasala yung kamay mo? Sobrang dot-dot. Nakita po natin. Na sobrang kakadot-dot mo. Hindi mo namamalayan ng oras. Hindi mo nabibigyan ng oras ang Diyos. Amen po mga kapatid. Na ang simpleng laro ay naakala mo. Akala mo naglalaro ka lang. Hindi mo alam, alipin ka na ang kasalanan na yan. Bakit? Wala ka ng oras sa itong bagay eh. Yun na lang ang gusto mong gawin. Amen? Kaya yung mga naglalaro, yung mga haling na haling sa mga laro ngayon, mag-ingat-ingat kayo. May pinansin ko pamangkin ko. Dahil sa sobrang laro nila, yung buto dito, alam niyo yung buto dito? Nakita niyo yung cake, di ba? Ano nangyari? Nakita yun? Yung buto dito, parang dahil lagi nakaganon, gumanon na yung yung leeg nung mga pinakita niyo. Mamaya pasa ko sa inyo. Di po ako nag-invento. Gumanon na. Yun dito. Hello. Kakaganyan. Nakaganyan kasi akala nyo hindi nagagamit sa kasamaan yung mga kamay ninyo. Kasi hindi naman kayo pumapatay. Hindi kayo nananakit. Hindi nagagamit ang kamay sa pananakit. Pero wag ka. Ginagamit naman ang kamay sa pag-ubos ng oras sa napakawalang kwentang bagay sa mundo na to. Hindi nyo ba alam, inaalipin na kayo ng laro na yan? Amen. Inaalipin. Sila na yung master, kayo ang servant. Bakit hindi kayo servant ay napapasunod kayo? Pati nga pag-ihi, hindi na ginagawa. Tama mali. Yung mga haling na haling sa laro. Ayaw tumayo. Bakit? Ayaw na umihi. Ayaw nang dumumi. Pati pagkain, wala na sa oras. yung sabihin niya sa Kung tama pa yung ganyang bagay. Sasabihin ng iba, naglalaro lang naman ako eh. Naglalaro ka lang. Wala naman po talagang masama maglaro. Ang masama, di mo na alam ang oras. Wala ka ng disiplina. Inubos mo yung oras mo. Inalipin ka na ng inalipin na laro. ang nasa Isip mo, laro. Nagmamadali ikaw umuwi, galing sa trabaho, galing sa eskwela, para makalaro. Nagmamadali mong tapusin yung mga school activities mo, para saan? Nagmamadali kang gawin ang lahat ng mga Bagay, para makalaro. Hindi ba alipin ka? Sabihin nyo ngayon, kung hindi kayo alipin ang mga laro na yan. Binibili pa nga yan eh. Yes or no? Huwag kayo magsisinungaling. Alam ko yan. May binibiling laro. Yung kayang bilhin. Sabi nga dun sa app, yung mga ganong bagay, kayang bilhin. Ang Bible, hindi mo, walang pambili. Sabi mo bumili ng Bible, wala raw siyang Bible. Ba't di ka bumili? Wala raw siyang pera. Pero nakakabili na ibang bagay. Nakita niyo po yung punto? Mga kapatid, hindi po tayo KJ dito. Okay lang maglaro, pero tingnan mo yung buhay mo. Kung inaalipin ka na ng laro, hindi na siya okay. Siguro naman, 2 oras, pwede na. That will be good enough para makapaglibang ka. Okay ba yon mga maglalaro? 2 oras, pwede na siguro. Huwag na huwag mong kakalimutan, anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos, dapat nananalangin ka. Anak ka ng Diyos, dapat nagbabasa ka ng Biblia. Anak ka ng Diyos,
dapat gumagawa ka, nag-evangelize ka. Kung hindi man yun, at least meron ka ibang bagay na ginagawa. Huwag mong hahayaan na alipinin ka ng laro. Hindi siya yung master mo. Nag-iisa yung master natin, ang Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo kanina hindi yung binasa natin kanina sa Efeso, di ba? Conditional sentence yun eh. Nasa iyo, kapatid, ikaw bahala. Iyon ko sa'yo yan. Kung makikinig ka o hindi. Pero darating ang araw, alipin ka na ng laro na yan. Ikaw na yung pinasusunod niya. Marami pong epekto yan pag ikaw na yung alipin niya. Magkakasakit ka. Pigil gihi, pigil dumi, pigil kain. Di ba? Ayaw mo tumayo eh. Hindi ka ba magkakasakit nun? Mata mo, lalabo agad yan. So, ilan lang po yan sa mga bagay na hindi po natin dapat pinapaalipin ang ating bahagi, anumang bahagi ng ating katawan sa kasamaan. Sa Old Testament po, Leviticus 19:28, basahin po natin. Leviticus chapter 19 verse 28. Meron akong di makita. Kanina hinahanap ko siya, hindi ko siya makita. Ito muna po tayo. Leviticus chapter 19 verse 28. Nakita niyo na po. Sa Old Testament po ang Leviticus sa English. Ang sabi po dito, huwag kayong maghihiwa sa katawan dahil sa isang namatay, di maglalagay na tato. Ako si Yahweh. Pero pang isa, hindi ko lang po makita, pero kung matutulungan niyo po ako, sabi ng Bible, ang isusuot mong damit, kung ikaw ay babae, damit pang babae. Kung ikaw ay lalaki, damit pang lalaki. Nabasa niyo na ba yun? Sa Old Testament yun eh. Sinakabasa na nun. Meron po yun, hindi ko makita. Kaya kung ikaw ay babae, ang damit mo, pang babae. Ikaw yung nakahikaw. Pero kung ikaw ay lalaki, ang damit mo pang lalaki, wala kang hikaw. Bakit? Babae ka ba para maghikaw? Tama na po tayo. Sumagot, babae ka ba para maghikaw ka? Simple-simple logic lang naman po yan. Amen. Huwag kang magtatato. Sabi nung iba, paano pastora yung mga born again na may tato? Paano po sila? Like for example, Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, na born again siya, may tattoo na siya. Hindi siya yung born again na, tapos nagpatato. Iba po kasi yun eh. Magkaiba yun ha. Iba yung nakakilala na nandun na rin sa katawan niya. Mahirap na po talagang tanggalin. Mahirap burahin kasi yung tattoo, masakit sa katawan. Iba naman yung born again ka na nga. Alam mo na yung salita ng Diyos, alam mo na kung anong dapat at mabuti, ginawa mo pa rin. Yun. Pinapaalipin mo pa rin ang bahagi ng katawan mo sa kasalanan. Naiintindihan niyo po? Bakit? Noon po, sa totoo lang, noong unang panahon, ang pagtatato sa mga tribo, yung mga tribes, may kahulugan po yun. Amen. Tapos, lumipas ang panahon, yung mga tato sa mga preso. Pag may tato, sasabihin natin agad, ay, ano yan? Di ba, no? Ganun natin sila nakikilala. Galing yan sa loob. Tapos natatakot na tayo kasi may tato sila. Lumipas ang panahon. Nung panahon natin ngayon, kapag ikaw ay may tato, inta. Forma. Kahit babae. Kahit babae. Forma. Yun na lang yung dating ng tato ngayon, forma. No? Para ang lakas ng dating mo kapag ikaw ay may ganon.
Mahal po, hindi naman din talaga mura yung pagpagawa. Tapos masakit pa. Masakit po yun eh. No? Pero sabi rito sa atin ang Biblia, huwag kang magpapaglalagay ng tato. Pwede na lang, kung na-born again ka, nandyan na yan. Uulitin natin. Pwede na lang, na-born again ka, nandyan na, may tato ka na pala. Okay na yun. Pero yung born again ka na, ngayon na yun, born again ka, kasi ngayon ka pa magpapatato, kapatid, nasa naman ang isip mo? Nasaan yung salita ng Diyos? Saan mo nilagay? Sa bulsa mo. Tinago. Sabi nga, walang maglalagay ng lampara sa ilalim ng lamesa. Kasi wala namang liwanag na makukuha doon. Nilalagay yan sa ibabaw ng lamesa para nagbibigay ng sanglaw. Naliwanag po ba sa atin? Ito pong ating pinag-aaralan. Kaya tingnan niyo po yung mga bahagi ng katawan po ninyo, ha? Ayan sinasabi ko daw, nasa Deuteronomy 22:5. Sige, buksan natin. Deuteronomy chapter 22. Huwag niyong gagamitin itong mic ko, naubuhan ko po ito. Deuteronomy chapter 22 verse 5. Ayan na, napakaliwanag. Ang mga babae, kala niyo, nag-invento ako ay huwag magsusuot ng kasuotang panlalaki o ang mga lalaki ng kasuotang pambabae. Sino mang magsuot ng hindi niya likas na kasuotan ay, ano daw? Kasuklam. Kaya, akala mo, simple gano'n lang ako. Kasuklam po sa Diyos. Bino mo, ginawa ka ng babae, magsusuot ka ng damit pang lalaki, ginawa ka ng lalaki, magsusuot ka damit pang babae. Ito pa malungkot. Sinasabi ng iba, ako naman ay tunay na babae. Natrap lang ako sa katawang lalaki. Nakarinig na kayo niyan? Natrap lang daw sila sa Ito nagkamali pala ang Diyos. Tatanungin ko kayo, nagkakamali po ba ang Diyos? Kahit kailan, hindi siya nagkamali. Sa lahat ng nilikha niya, wala pong mali doon. Kaya huwag kayong maniniwala doon sa pusong babae naman po talaga ako. Nagkataon na katawan ko'y lalaki. Kasi pag yung gusto mo palagasin, nagkamali ang Diyos pala sa'yo. Dapat pala babae ka, paano di ka naging babae? At maliwanag na maliwanag sa Biblia, ang ginawa ng Diyos, babae lang at lalaki. Wala nang iba. Sino gumawa ng LGBTQA+++++? Tao. Diba? Tao lang. Sila na lang yun. Gusto nila tawagin silang ganun. Gusto nila kilalanin silang ganun. Gusto nila respetuhin sila. Dahil sila man din daw ay anak ng Diyos. Yun yung mali-mali dun eh. Sasabihin pa nila na sila man din ay anak ng Diyos. Hindi po ako nagagalit sa kanila, pero mali po ang sinasabi nila na kahit sila ay anak ng Diyos. Kung magsisisi sila, kung magre-repent sila, magiging anak sila ng Diyos. Pero kung walang repentance, mananatili sila sa ganung uri ng pamumuhay, I'm sorry to say, hindi sila anak ng Diyos. Minsan kasi tayo, sobrang bait natin, ayaw natin sabihin yung katotohanan eh. Diba? Ay baka magalit. Ay baka mapikon pag sinabi natin ganito. Ay baka ma-open. Pero alam nyo, doon sa camp, tinanong ko nga sila eh. Merong isang pastor doon, nagturo. Kung nandun kayo, tinanong ko sila, hindi ba kayo na-open? Kasi sa totoo po, ang salita ng Diyos ay offending. Kasi tinutuwid talaga ng Diyos ang mga dapat ituwid. Amen. Face to face, tinutuwid ng Diyos ang mga dapat ituwid. Kaya ang salita po ng Diyos, offending. Hindi yung susuyuin ka. Ay, Lord, nagpasala ka ba? Ganito gawin mo ha. Alam mo,
Kaya kung makaka-encounter po kayo ng pastor na nagsasabi naman ng katotohanan, pero offending yung dating niya, yun po ang tama. Kasi karamihan sa nagtuturo ngayon, inaalala na nila masyado ano yung sasabihin ng mga tagapakinig nila, baka iwan sila. Bawa kayo. Pag nagsabi ako ng offending, di ba nga umalis, huwag ko na lang sasabihin. Matira matibay. Amen. Matira po matibay. Kasi yun ang katotohanan. Yun ang salita ng Diyos. No? Kapag pa nasaktan ka sa salita ng Diyos, hindi ka mahal. Actually, baliktad eh. Mahal ka, kaya ka nasasaktan. Kaya rin naman sinasabi sa iyong harapan, kanina mo gusto marinig sa ibang tao. Ganito na pala yung sinasabi sa iyo sa loob ng church, narinig mo pa sa iba, sa tagalabas. Gusto niyo po ba yun? Sa tagalabas niyo pa marinig? O sa taga-ibang church niyo pa gustong marinig? Na iba na pala sinasabi sa inyo? Hindi mas lalo nakakasakit ng damdamin yan. Bakit hindi nila akong sabihan? Kala ko ba pamilya kami? Hindi ba? Open rebuke is better than secret love. Yun yung sinasabi ng Bible doon, na open rebuke is better than secret love. Face to face, sasabihan kita. Kaysa yung parang, oh, darling. Hindi. Kaya yung sinasabi sa'yo sa harapan, kasi mahal ka, ayaw kang mapahamak. Gusto natin na marinig natin at malaman natin ang katotohanan. Ang katotohanan sa nagmumula sa Biblia, ang salita ng Diyos. Wala tayong magiging ibang basihan po dito kundi ang Biblia. Pag sinabi ng Biblia, yun yan. Wala na. No questions asked. Basta nasa Bible. Amen. Kaya kung na-open po tayo sa mga salita ng Diyos, ang response dyan, kapag na-open ka, nasaktan ka sa salita ng Diyos, ang tamang response dyan, thank you, Lord. Tinutuwid mo ako. Kasi kung hindi ka na itutuwid, ay perfecto ka na pala. Tama ka na eh. Kung hindi ka na natutuwid dyan ng salita ng Diyos, perfecto ka na pala. Wala ka na kailangan. Wala ka na dapat dito. Amen? Sabi po ng Galatians 5:19-20, bibilisan ko, pero mga kapatid, hindi akin lahat yung oras, nakita niyo naman. Marami pa po tayong ginawa kanina bago po tayo nag-umpisa. Sabihin nyo, tagal ko eh. Kaya gusto ko lang sabihin. Galatians 5:19-20, bibilisan na po natin. Hindi ko pa po ito masyadong naaral. Dahil ako po'y nakahiga maghapon sa hapon. Galatians 5:19-20, pero salamat sa Diyos, iba talaga ang Diyos. Hindi pa ikakailangan. Nandiyan na po kayo? Hindi pa ikakailangan gawa ng laman, pangangalunya, karimari-mari na pamumuhay. Kahalayan, pagsamba saan? Sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninidugho, kasakiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang tapos na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad ng una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos sino at gumagawa ng gayong mga bagay. O ngayon sabihin nyo, wala tayong kasalanan. Ito mga binanggit dito, amen? Lahat ng sinabi rito, hindi tatanggapin. Kung ginagawa mo ito, kapatid, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Maliwanag po na sinasabi sa Biblia. O yung anak mo, 3 araw na may sakit, hindi na papagaling ng doktor, ipatawas mo. Don't you know na yung tawas ay form of a sorcery? Alam niyo po ba yun? Isang mukha ng pangkukulam ang pagtatawas. Yung mga marunong magtawas, marunong mangulang.
Kaya nga nila alam kontrahin yan eh. Kasi marunong sila. Tapos pupunta ka sa kanila. Amen. Ingat-ingat po tayo. Yung mga nagkakampihan dyan, mga naiinggit, mga naglalasing, lahat ng ito, itakwil na po natin. Wala pong lugar sa kaharian ng Diyos kung magpapatuloy po tayo sa mga ganitong uri ng gawain, yung mga pagkakabahagi, divisyon. Ay, kami dito, kami yung magkakampi, kayo dyan. Hindi po, lalo na sa loob ng iglesia, tayo po ay iisa dito. Ini, pangangalan niya, meron na nga gusto pa iba. Manahimik sa isa, manahimik sa original. Pinili mo yan eh. Mas gusto mo, iba na naman. Walang ganyan. Amen? Pinaglaban mo, tapos ngayon, tinatakwil. Nung una, pinaglalaban mo, ngayon, tinatakwil mo na. Wala na. No return, no exchange. Sorry, Lord. Ang sayo ay sayo. Alam niyo ba yung mister ko, binabalik ko sa biyanan ko? Hindi, totoo po. Totoo. Born again na kami. Ganito ako kapangit ang ugali. Pinatawag ko yung biyanan ko. Kaharap mga magulang ko, tapos siya yung, wala na siyang tatay. So, yung anak mo. Wala naman kwenta yun. Kasi hindi siya nagtatrabaho. Wala sa kayuwi na. Akala ko, kakampihan ako ng nanay at tatay ko. Sa harap-harapan, napahiya ako. Kung una, pinipigilan ka namin, ayaw mo papigil. Hindi gusto mo yan eh, magtyaga. Totoo po. Totoo po. Alam mo, nagbibiro ako. Pero kwento ko din sa mga anak ko. Sinusuli ko talaga yan ang asawa ko natin. Ang asawa ko naman, talaga sobrang kapal din naman. Di talaga siya umalis. Di talaga siya umuwi. Di na sumama sa nanay niya. Oh, nanindigan siya. Nanindigan. Wala na eh. Kumbaga, di ba? Totoo naman yun. Nung una, pinipigilan. Ayaw pa pigil. Tapos ngayon, kung namili niya, mga asawa niyo, kayo namili niya. Kaya no return, no exchange. Sorry. Wala namang nagsulsul sa inyo na ito, piliin mo. Yan. Kaya yung mga single pa ngayon, manalangin kayong mabuti. Huwag yung nakita mo lang, akala mo, tumibok-tibok, akala mo, yun na. Pag-pray mo mabuti sa Diyos na yan ngayon, huwag kang padala sa tibok-tibok-tibok. Akala mo, konting tumibok lang. Uy, ang lakas ng ano nagdibdib ko. Siya na yung forever ko. Maliwala. Nasa huli ang pagsisisi. Oo, nasa huli ang pagsisisi. Kaya ang lagi kong sinasabi, lalo na sa mga anak ko, tiyakin nyo, nag-aaling sa Diyos yan. Kasi ayoko maranasan nila, yung naranasan namin. Literal na hirap. Ayoko. Di po ba? At alam ko, kayo din. Kahit mga magulang po tayo. Kaya turuan nyo silang manalangin. Pinapanalangin yan. Hindi nagmamadali po yan. Wala pong ano yan. Sabi ng Biblia, there is a right time for everything. Huwag mo sasabihin ko, 18 years old na ako, wala pa akong jowa. 18 mo pa lang, pinag-aano ka na, wala kang jowa. Sabi sa FB, nakita ko, yung ano, parang 15 years old, iniisip na yung mga ganyan-ganyan. Maghugas kayo ng plato. Yan ang iniisip nyo. Sabi. Dami nang iniisip, ayaw nang maghugas ng plato. Ay magtrabaho sa bahay. Pero gusto na mag-asawa. Makakala nyo, anong pag-aasawa? Sabi ng mga matatanda, hindi ang karing isusubo
Inuluwa, hindi po. Hindi mo na maluluwa. Lulukin mo na buong yan. Kaya, mag-pray kayong mabuti at maghintay kayo sa bigay ng Diyos. Amen. Revelation 21:8, last na lang. Ay, hindi. Pangalawa sa huli. Revelation. Pahayag. Sorry. Revelation 21:8. Sabi po rito. Nakita niyo na? Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklang-suklang na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, ito na naman siya, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Sila ibubulit sa lawa na naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan. Sabi ng iba, wala daw impyerno. Ano to? Gusto yata yung diretsong word na impyerno Ano kaya yung naglalagablab na asupre? Dito mapupunta yung mga binabasa po natin, itong mga huling verse na binabasa po natin. Pinapakita natin yung mga iba pang kasalanan at kasamaan na nagagawa natin mga tao dahil walang puwang sa kaharian ng Diyos. Kaya mag-iingat po tayo simula sa araw na to. Kaya nga sinasabi, sinisigaw ni John sa Luke 3, verse 2-3, buksan nyo lang sa inyong mga tahanan. Repent, magsisi kayo, tagda na ninyo yung mga kasalanan. For the kingdom of God is at hand. Amen. Hindi lang si John ang sumigaw niyan. Si Jesus Christ, isinigaw din niyan sa Mateo. Repent! Magsisi na po tayo. Ngayon, sasabihin nyo, wala naman akong kasalanan, hindi naman ako pumapatay ng tao. Nambubulyaw ka ba? Oo. Naglalait ka ba? Oo. Nagagamit ba yung bahagi ng katawan mo sa kasalanan? Oo. O diba, dami mong kasalanan? Na sinasabi natin wala tayong kasalanan? Lahat ng mga verses, balik-balikan po natin. Amen. Kung tayo po ay talagang kumikilala sa Panginoon, ang magiging bunga o resulta ng mga ginagawa natin na to para magkaroon po tayo ng malinis na buhay ay repentance. Magsisisi po tayo. Yung pagsisisi po, may ebidensya. Pag sinabi mong nagrepent ka, nakikita po yan sa buhay natin, nakikita yan sa kung paano tayo kumilos, nakikita po yan sa pagsuko natin sa Panginoon. Katulad ng mga ginawa doon sa Acts, buksan po natin. Last verse ko na lang po ito. Gusto kong ipakita sa iyo na kapag tunay na nagre-repent, talaga pong sinusurrender lahat-lahat sa kanilang mga buhay. Ito pong babasahin natin, sila po ay nagpa-practice ng mga mahika. Acts chapter 19, verse 18 to 19. Pero isinuko nila sa Diyos. Acts 19, verses 18 to 19. Basahin nyo na lamang po ng buo. Sa bahay ninyo, kunin na lang natin yung verses 18 to 19. Nung nagturo dyan, sina Pedro, Pablo, marami sa mga sumasampalataya ang lumapit at nagtapat. O tingnan nyo ha, yung nakakarinig ng salita nila Pablo, mga mananampalataya na po sila. Marami sa mga sumasampalataya ang lumapit at nagtapat na sila'y gumagawa rin ng ganito. At tinipon ng mga gumagamit ng mahika, kita nyo, ang kanilang mga aklat at sinunog sa harapan ng magna. At nang tansyahin nila ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pila. Sa ganitong kahangahangang paraan, lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Panginoon. Ito yung sinasabi ko, tunay na repentance. May pagsuko ng kabuuan. Remember, sa verse 18, makikita natin, mga sumasampalataya na po sila. Tapos narinig nila yung katuan pa nila Pablo, nagtapat sila, meron kami yan Sinuko nila at pinasunog. Sino pa po yung may mga
hawak na ali-alimat dyan. Isuko niyo lang po sa Diyos. Mga nagbabasa ng mga mahika, mga nagbabasa ng mga Latin words, yung binabasa nyo, hindi nyo naman naiintindihan. Hindi nyo alam, baka sa inyo na pala pinapatungkol yung binabasa mo. May mangyayari na pala sa iyo. Di ba? Mga nagbabasa ng mga mahika, mga Latin, yung mga ano ng mga gayu-gayuma. Yan. Meron pa rin po yan. Hindi po tayo dapat na-engage sa mga ganyang gawain. At kung meron ka pa, kapatid, isuko mo sa Panginoon. Amen. Yung po yung tunay na repentance. May pagsuko. Amen. So, lahat po tayo, kung hindi man yung isa yung nagawa mo, nandun sa isa. Nakita niyo po ba yung sarili niyo? Tama? Nakita natin yung mga sarili natin sa ating mga binasa. Nakilala natin na, ay, oo nga, no, ginagawa ko ako. At ako ay magkakasala. Na yung akala natin simple pamumuhay lang natin araw-araw, practical living. Akala mo okay lang, hindi ka nagkakasala. Maling-mali po tayo. Tayo po ay nakagagawa ng kasamaan sa harapan ng ating Diyos. Kaya sa oras na to, itinuro ko sa atin, patay na tayong lahat sa kasalanan. Huwag na tayong mabuhay. Huwag na tayong mabuhay. Bago ka na, bago na ako, malinis na ang turing sa atin ng Diyos. Matuwid na po ang turing sa atin ng Diyos. Amen. Huwag na natin balik-balikan kung ano man yung mga dating ginagawa natin ay hindi po karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Pumigil ka, kapatid, huwag mong alalahanin yung katabi mo. Alalahanin mo yung sarili mo. Remember, salvation is personal. Pero pwede kang gamitin ng Diyos para sa iyong mga mahal sa buhay, para ikaw yung maging ilaw at asin ng iyong pamilya, at ibahagi mo rin sa kanila mga salita na to. Hallelujah. Magpasalamat po tayo sa Diyos kasi na-expose ang mga ganitong mga bagay sa ating harapan sa oras na to. Salamat, Panginoon. Akala namin, okay lang kami. Kapag hindi kami gumagawa nung alam namin mga mabibigat na krimen, mabait kami, hindi kami nagkakasala, hindi kami gumagawa ng kasamaan, pero mali-mali kami, O Diyos. Nakita namin sa mga salita mo kung paano sa araw-araw nagagamit namin ang aming mga buhay, maging yung mga bahagi ng katawan po namin ay nagagamit namin sa kasalanan, sa kasamaan. Patawarin mo po kami, Panginoon. Tawarin mo po ako. O Diyos, ilayo mo po ako sa mga ganitong uri ng kasamaan. Tulungan mo kami, Panginoon, na managumpay araw-araw. Yes, hindi namin kaya yung perfect obedience. Pero sa tulong mo, kaya namin, Panginoon. Sa tulong mo, mananagumpay kami araw-araw. Sa tulong mo, Panginoon, sa pagsama mo sa amin, God, malalayo kami at hindi na kami mamumuhay sa kasalanan. Hindi na kami mamumuhay sa kasamaan. Salamat ng marami, Panginoon, sa iyong mga salita sa umaga na to. Patuloy ang dalangin namin, O Diyos. Pagharian mo po ang bawat isa sa amin. At higit sa lahat, God, mag-repent kami ng totohanan. Sumunod kami sa iyo. At magamit mo ang aming mga buhay para sa iyo lamang. Dahil kami ay sa iyo. Ginawa mo kami para sa iyo. Para sa iyong ikaluluwalhati ako. Para sa iyong ikararaman. Para sa iyong ikakadakila. Nawa, Panginoon, huwag kang mapaya sa mga buhay namin. Huwag kang maliitin ang mga tao sa pamamagitan ng mga buhay namin. Bagkus
Tapos itaas kanila sa pamamagitan ng mga buhay namin araw-araw. Purihin kanila sa pamamagitan ng mga buhay namin araw-araw. Tulungan mo kami, God. Tulungan mo kami. Gusto naman namin ito, Panginoon, ang sumunod sa iyo. Ayaw namin mamuhay sa kasalanan. Ayaw namin mamuhay sa karumihan. Ayaw namin mamuhay sa kasamaan. Kaya hihiling kami ng tulong sa iyo, Panginoon. Hayaan mo na makilala ka pa namin ng lubos. Hayaan mo manatili ang mga salita mo sa puso at isip po namin, O Diyos. Hayaan mo gustuhin namin lahat, Panginoon. At manabi kami palagi sa iyong mga salita. Magsaliksik kami, Panginoong Jesus. Kami mismo magsaliksik sa iyong mga salita. Alamin pa namin ang marami pang katotohanan, O Diyos, na hindi pa namin alam. Tulungan mo kami, Panginoon. Ilagay mo sa puso namin, O Diyos, yung pagnanais na makilala ka pa, Panginoon. Hindi pa sapat yung pagkilala namin sa iyo ngayon. Marami pa mga bagay na ma-discover kami patungkol sa iyo. Marami pa mga bagay na makikilala ka pa po namin, Panginoon. Araw-araw, Lord. Araw-araw magpakilala ka sa amin. At abutin mo ang lahat ng pangangailangan din ng bawat isa. Dahil ikaw ay makapangyarihan, Diyos. Salamat po ng marami, Panginoon. Salamat at inilalayo mo kami sa lahat ng uri ng kasamaan. Salamat at iniiwas mo kami at inililigtas mo kami sa kasalanan at kasamaan. Salamat, Panginoon. Napakabuti mong Diyos. Ikaw lang yung nag-iisang Diyos. Ikaw na nga yung gumawa ng lahat. Ikaw pa rin yung gumagawa ng paraan para kami maging malinis sa iyong banal na harapan. Salamat po, Lord. Wala na kaming ibang gagawin kundi sumunod sa iyo. Wala na kaming ibang gagawin kundi manampalataya sa iyo. Wala na kaming ibang gagawin kundi mamuhay ng ayon sa iyong nilalais, O Diyos. Sinasabi namin mahirap, Panginoon. Maaaring sa pasimula mahirap. Pero once na ito na yung nagiging buhay namin araw-araw, marahil hindi na mahihirapan ang karamihan, Panginoon. Salamat at pinili mo kami. Paulit-ulit kami magpapasalamat dahil pinili mo kami. Paulit-ulit namin sasabihin sa iyo, thank you dahil tinawag mo kami, O Diyos. Salamat, Lord. We are elected, God. Ay, napakaraming tao sa mundo. Hindi namin alam sino ba dyan yung pinili mo at hindi. Pero salamat, isa kami sa pinili mo. Kaya kami tumubog ngayon sa iyo, God. Nawa, Lord, maging matatag kami hanggang wakas. Palatilihin mo kaming tapat hanggang wakas. Dahil gusto namin sa iyong kaharian. Gusto namin sa piling mo. Wala nang iba. Thank you, Lord. Bigyan mo ang panalangin ng puso namin sa oras na ito. In Jesus' name. Amen.